Assalamualaikum mga kasangkay. Ang daming fake news kasangkay. Bakit fake news ka din? Bakit naman ako aristuhin ng NBI kasangkay? Wala naman akong sinabing pangit dun. Tsaka pangalawa, hindi lang man ako nag-upload ng video yun. Hindi man ako naggawa nun. Kasangkay, baka nabubuwang ka na. Ay, sino ka ba? Sikat ka lang sa YouTube. Dahil pira-pira ba kasangkay? Magkano ang binayad sa'yo? Ay, yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck kasangkay. Hintayin ko. Narinig niyo po yun. Bigyan ko lang kayo ng kung sino tong tao na to. Sino nga ba ito? Ito yung kinontent ni Sangkay kahapon. Kasi ito po ay nagpapakalat po ito ng fake news na merong isang video edited siya na re-upload niya. Tapos ang nakalagay kasi doon, nandun sa harapan ang Pangulong Bongbong Marcos, tapos pinatungan ng audio, no, na Duterte, Duterte, Duterte. Diyan lang po sila diyan po sila magaling sa paggawa ng fake news, sa pagpapakalat ng fake news. Ngayon, ang kanyang depensa po mga pre, no, ano naman daw, hindi lang naman daw po siya yung nag-post noon at hindi daw po siya yung nag-edit noon. Tandaan po ninyo, kahit hindi ikaw yung nag-edit niyan, basta shinare mo, nire-upload mo, isa ka pa. Ibig sabihin, isa ka sa nagpapakalat ng fake news. Tandaan niyo yung hinuli doon sa saan ngayon? Sa parte ng Visayas? Sa Cebu? May hinuli po sa Cebu, isang matandang babae. 'Di ba? Nag-post po siya ng fake news. At ang sabi niya, hindi naman daw po siya yung nag-edit noon. Kumbaga, na-repost niya lang. Pero, tingnan mo, hinuli din po siya ng NBI. Mamaya, isa-isahin natin yung mga sinasabi nitong inahing baboy na to. At hinamon pa yung NBI. Haantayin daw kayo. Di ba dapat ang good luck doon mo sabihin sa sarili mo? Kasi ikaw yung tagilid ngayon. Animal kang baboy ka. Tarantado kang animal ka. So, ayan mga pre, no? Bigyan po natin ito ng reaction. At sana bilisan po ng NBI yung paghuli dito sa kulangot na baboy na to. No, kasi hinamon po yung NBI. Grabe, ang tapa ngayon Pag nahuli, iyak. May pamilya po ako, may binubuhay po ako. Marami po kasi akong anak. Baboy po kasi ako Marami akong pinapasusong anak Yan yung magiging depensa niyan. Magmamakaawa ang kulangot na kutong lupang ito. Kutong lupa naman to At syempre mga pre, pag-usapan din po natin mamaya. No? Mamaya, pag-usapan po natin itong babaitang ito. Yan. And syempre, pag-usapan po, napahiya po si Philip Salvador dito. Dito sa, na to, napahiya po siya dyan. Paano napahiya, Ballpoint Man? Mamaya, malalaman nyo po. Pero bago po yan, mga pre, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan meron po tayong Facebook page dito. Yan po, Ballpoint Man 2.0. Yan, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page at syempre, Team Berador. Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, no, sa ating YouTube channel. At syempre, sa mga nakasubscribe na po sa atin, maraming salamat po. Okay, unahin po natin itong babaeng ito na reklamador. Iyan. Di ba? Reklamador to Bigyan po natin ng reaksyon.
himay-himayin po natin. Okay? Si Bongbong Marcos yan eh, no? So, ano ba yung track record niya? Ano bang nagawa niya sa Pilipinas, no? Ano bang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas? Marami, pero hindi nyo binabalita. Kasi sampal kay Digong. Kasi si PBBM, kalahati pa lang ng kanyang panunungkulan, marami nang nagawa na higitan na si Digong. Diba? Paano pa kaya pag natapos na yung 6 years? Eh di tameme kayo. Kaya hindi nyo binabalita. Kasi si Digong, sinupal pa lang ni PBBM. Diba? Ano bang nagawa? Siyempre marami pero hindi mo ibabalita. Hindi mo sasabihin sa inyong mga YouTube channel, sa inyong mga interview. Diba? Puro kasiraan. Paninira yung inyong ginagawa. Tuloy. Bumuti ba ang buhay natin? Yun yung tanong niya. Bumuti ba ang buhay natin? Oo. Bumuti yung buhay mo. Sarap nga ng buhay mo, oh. Hindi ka na, kumakain ka nga ng 3 beses sa isang araw, sobra pa. Tapos ang laki-laki ng sinasahod mo. Dahil binabayaran ka ng mga laos na politiko. Huwag mong sabihin hindi. Huwag mong sabihin hindi. Ha? Di umano, may nagpupondo sa inyo. Paano na yan? Paano na yan ngayon? Bumuti ba daw yung buhay natin? Sa totoo lang, ako sa panahon ni Digong, nahirapan po ako sa buhay ko. Bakit? Mahirap pong maghanap ng trabaho. Kumpara ngayon, mag-apply ka ngayon ng trabaho. Mabilis na lang po makahanap ngayon ng trabaho. Kahit sa online ka nga lang maghanap ng trabaho, matatanggap ka na eh. Pero sa panahon ni Digong, ang hirap po. Paano ka maghahanap ng trabaho sa panahon ni Digong kung nagtatanggal nga sila ng mga ano dyan? Diba? Empleyado. Kasi nga, corn beef 19 eh. Diba? Tuloy. Gumaan ba? Nagmadali bang maghanap ng trabaho ngayon? Yes! Madali talaga! Mahirap sa panahon ni Digong. Maraming, tingnan nyo Sa panahon ni Digong, ito yung reality. Sa panahon ni Digong, marami pong tinanggal sa trabaho. Marami. Diba? Dahil po sa corn beef na yan. Corn beef 19. Marami po. Bakit? Kaya naman pong pigilan ni Digong na walang corn beef 19 dito sa atin eh. Kaya nga lang may isang inchik pinapasok niya talaga dito sa ating bansa. Hinayaan nila para kumalat at gawing negosyo. Yung corn beef na yan, animal na yan. Diba? Madaling maghanap ng trabaho ngayon. Isang pindot mo lang sa cellphone mo. Teka lang, hanap ako ng trabaho dito. Pwede ka na mag-apply. Diba? Minsan may bababasa ka pa for hire. Anong trabaho ballpoint man sa panahon ni Digong? Meron naman trabaho noon sa McDo. 5,000 yung isang araw. Sa McDo ka. Tatayo ka lang doon sa McDo, nakaganon ka Ganun. McDo. Diba? Hindi, joke lang. Kaya masyado kayong seryoso, no? Masyado kayong, seryoso. Huwag naman masyadong seryoso. Kayo naman. Tuloy natin to. Yung krimen, gumanda ba buhay nyo? Yung krimen. Teka, anong connect? Yung krimen, gumanda ba buhay nyo? Bobo mo rin magtanong eh. Sige, tuloy na nga natin. Bobo talaga. Di ba ang sagot lahat dyan, hindi? Siyempre, ang sagot nyo hindi. Dahil anti-government kayo. Kasi kahit anong gawin ng Pangulo, masama pa rin sa tingin nyo. Pero tingnan nyo, hinihila nyo yung Pangulo pababa. Kayo yung bumabagsak. Diba? Diba? So, nasumali itong mga senador, mga contenders na ito for the Senate, no? Ibig sabihin, iisa sila. Ang kapal ng mukha nitong
matandang ito, ano. Nasusuka ako, promise. Pinagtsatsagaan ko na lang yung muka. Ilagay dyan. Dapat nga, hindi ko boses na lang yung kahit nga boses eh. Yakis pa rin eh. Lang. So, ibig sabihin, Bobo ka. kung ano ang sasabihin ni Bongbong Marcos, susundan nila yan with an impeachment of the Vice President who was voted. Kung makakabuti sa bansa, susundan talaga. Kung anong sasabihin ng Pangulo basta makakabuti sa bansa. PNP, AFP, mga Pilipino susunod yan. Pero kung masama yung intensyon mo, kahit kami, kukontra kami. Pero maganda eh. Diba? With a historical 32 plus million, yan ang mangyayari na nakaawin ang Vice President sa atin. Bubusalan na naman tayo. Walang respeto. Teka lang. Paano ba kayo binusalan? Kayo yung ngawa ng ngawa araw-araw. Nag-create kayo ng mga kasama mo, naggagawa kayo ng mga fake news. Araw-araw kayo nagsasalita. Hindi naman kayo binusalan na. Pinayaan nga lang kayo eh. Oh. Kung ano-anong sinasabi nyo sa Pangulo eh. Diba? Ano ba to? Kung ano-anong sinasabi nyo. Tapos sasabihin nyo, bubusa lang kayo. Itong tumutunog na to. Tuloy natin. So, yan ang senatorial candidates ni Bongbong Marcos. Kahalintulad niya. Gusto niyo 'yon? Kung gusto niyo Yes, gusto namin. Gusto namin. Yon, botohin niyo sila. Kung kumanda ang buhay niyo, botohin niyo sila. Yes, ibubuto ko talaga. Kasi sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, gumanda po ang buhay ng mga Pilipino. Gumanda po. Diba? Marami pong nagkaroon ng trabaho. Pero sa panahon ni Digong, yung EBS nga eh. Mga empleyado dyan, diba? Nawalan sila ng trabaho dahil kay Digong. Tapos sasabihin nyo, mas madali mag-apply sa panahon ni Digong kumpara ngayon. Baliktad. Sila. Kung kayo ay hindi na sa skandalo at nagagalit dyan sa PhilHealth na yan, pinagnanakaw ng Kongreso na headed by the first cousin of this president na wala siyang ginagawa, iboto nyo siya. Iboboto talaga namin. Iboboto namin, wag kang mag-alala. Lahat. Wag lang yung bilyar na yan, ha? Wag lang din si Amy. Pero, yung iba dyan, iboboto namin yan. At syempre, marami pa naman dyan eh. Na idadagdag natin. Mamili na lang tayo. Wag lang yung PDP, walang laban. PDP, walang laban, wag na yan. Diretso natin yan, iniduro, ibagsak natin. Okay? So, yun. At, eto, move na tayo dito kay Philip Salvador, mga pre. Alam nyo bang si Philip Salvador ay napahiya dito? Paanong napahiya, Ballpoint Man? Panoorin po natin yung video. Nakita niyo, sir? Nakita niyo. Sir, kumusta? Kahapon pa yung may notice. Ito ito yung panahon na pagbaba ni Digong sa spacecraft. Spacecraft. Pagbaba ni Digong sa sa eroplano. Ito yung time na yon. Okay. Pero walang Galing umacting eh, a-acting eh. Sumablay siya eh. Din sabay cambio siya. Panoorin natin. Nakita niyo, sir? Nakita niyo. Sir, kumusta? kahapon pa yung may notice pero walang arrest warrant na pinapakita. Notice, sir, ng Interpol. Sir, kumusta po si... Diba? Pati si Philip Salvador, fake news na rin. Wala daw arrest warrant na pinapakita kahit nagkalat na nga sa social media. Yung arrest warrant na yan. Si Pangulong Duterte, nakita yun ang... Hindi pa namin nakikita. Walang Bakit ngiwi ka, Philip Salvador? Bakit gumaganon ka na rin? Teka lang, bakit? Nangyari kay Philip nyo? Ngumingiwi na rin walang makalapit sa kanya, ultimo mga abogado niya, na isang doktor man lang para pala. Ang galing talaga, isang doktor man lang. Isang doktor man lang. Grabe yung pabagsak ng kanyang
pananalita eh. Ulitin natin. Walang makalapit sa kanya, ultimo mga abogado niya, na isang doktor man lang para palapitin sa kanya, wala. Wala! Wala talaga! Isang doktor man lang, wala! Pero dito na. Ito yung kasunod, dito siya mapapahiya. Pero sir, may idea kayo anong next na steps kaya nang gagawin ng panig nila Duterte? Nasa mga abogado yan. Kailangan mag-file sila ng ano sa Supreme Court. Kasi illegal to. Wala Anong kasi? Sagutin mo muna yung tanong. Diba, anong ipapile sa Supreme Court? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Nag-loading yung utak mo? Nabubo ka bigla? Bobo ka naman talaga. Anong gagawin mo sa Senado kung ganyan ka kabobo? Matumabingi ka na bigla. Dahil hindi niya po alam yung sagot, kumambyo sa ibang topic para hindi halata at hindi mapahiya. Aba? Ulitin natin ha. Nila Duterte. Ito ha. Pero sir, may idea kayo anong next na steps kaya nang gagawin ng panig nila Duterte? Nasa mga abogado yan. Kailangan mag-file sila ng ano sa Supreme Court. Ng ano? Kasi illegal to. Wala. Hindi masagot. Anong ipa-file? Wala kang alam dahil bobo ka. Tapos magsisenador ka? Bobo ka naman. Ganyan ka sumagot, bobo ka. Anong ipa-file? Ano? Wala. Pag ito'y binoto nyo, aasal lang din to sa lawyer niya eh. Diba? Ano mo? Biglang cambio. Kasi illegal naman kasi yung paghuli. Wala kaming paki doon. Yun yung issue. Yung tanong muna yung sagutin mo. Ha? Kasi illegal to. Wala naman pinapakita eh. Tingnan mo? Pakita nila yung arrest warrant. Sabi niya illegal daw. Pinapatunayan may arrest warrant naman talaga. Ang layo, no? Nung tanong sa kanyang sagot sa huli. Ang layo. Lutang ka ba? Philip Salvador? Lutang ka ba? Hindi, ako'y nagtatanong lang At tapos, they should accommodate the lawyers. The lawyers of our former president. Sir, nakikipag-negosasyon kayo na madala muna siya sa ospital, dating Pangulo ngayong araw. Hospital muna. Para matigdan siya. Oo, kasi sa kung yun lang yung ano ko sa inyo Basta napahiya po siya dito sa video na ito. Biglang cambio eh. Iba yung sinagot eh. Iba yung sinagot sa tanong. Good luck sa mga boboto dito sa bobo na to. Eto na. Eto na yung panghuli natin. Etong susunduin di umano ng NBI. Etong isa-isahin natin yung kanyang mga sasabihin dito Kasi ito po ay na-content po ito ni kaibigan nating Sangkay. Okay? And then eto nagpakalat po ito ng fake news na merong isang audio, merong isang video na may rally si PBBM. Tapos nasa stage yung Pangulo. Tapos yung video po na yun pinatungan ng Duterte. Edited. Tapos ang sabi niya, hindi lang naman daw po siya yung nag-share. Marami daw sila. Malas mo lang, ikaw yung napansin Kasi kahit hindi ikaw yung nag-edit ng video, once shinare mo yan, or nire-upload mo yan, at maraming nakakita, lagot ka talaga. Ito na. Ano natin to? Pakinggan natin. Assalamualaikum mga kasangkay. Ganyan. Yung mga bobo, wala laman yung utak. Mas marami pang tawa kumpara dun sa laman ng video. Diba? Yung tawa yung marami kumpara sa laman ng video. Naglaki lang yung katawan nitong baboy na katayin kita dyan Animal ka. Mana ka sa tatay at nanay mo. Bobo. Diba? Bobo!
Ang daming fake news, kasangkay. Oh, ang daming fake news. Sinong fake news? Bakit fake news ka din? Bakit naman ako Oh, ito ha, bakit daw po siya arestuhin ito? Bakit naman ako arestuhin ng NBI, kasangkay? Wala naman akong sinabing pangit dun. Oh, wala kang sinabing pangit doon. Pero fake news yung re-upload mo. Fake news yung shinare mo. Hindi pa na kontento, nag-share pa ulit. May na-re-upload na siya, meron pang shinare na fake news, same video pa rin. Shinare niya yung upload ng ibang tao, and then nag-re-upload din siya. Diba? Tsaka pangalawa, hindi lang man ako ang nag-upload ng video yun. Oo, huwag ka mag-explain dyan sa Facebook. Wag. Hindi yan tamang forum. Pag ikaw hinuli, hindi ka mag-i-explain dyan. Huwag ka mag-alala. Ha? Kahit hindi lang ikaw yung nag-share niyan, pero ikaw yung nakita namin, good luck sa'yo. Ayan na, nananawagan po tayo sa NBI. Bilisan nyo na po. Suplakin nyo na to. Taga Davao po ito, ha? Taga Davao po. Oh. Iwan ako nagawa nun. Kasangkay, baka nabubuwang ka na. Ay, sino ka ba? Sikat ka lang sa YouTube. Dahil pira-pira ba, kasangkay? Magkano ang binayad Ito, hindi naman kami mag-YouTube dito kung hindi pera-perang gusto namin. Nag-YouTube kami, kahit sino pang content creator, kailangan ng pera talaga. Aba, ito lahat po, kahit sinong vlogger, gagawa ng paraan yan para ma-monetize yung channel niya para kumita. Kaibahan lang namin sa kabila, kami nandito sa tama, sila nandun sa mga may tama, sa utak, di ba? Oh, yun yung kaibahan namin. Pera-pera talaga kami dito. At kung sinong babangga sa amin tulad mo, gagawin kitang source of income ko. Di ba? Pera-pera? Oo. Bakit hindi? Binabayaran kami ng YouTube. Oh. Sabihin man namin sa YouTube, wag mo po kami pasahuran. Ibibigay pa rin yung sahod namin. Dahil monetize yung channel namin. Gets mo? Sipain kita makita lang kita. Umpog ko yung taba mo sa pader. Inang-ina mo ka? Yo. Ay, yun lang. Salamat. Nasa huli, nasa Bible yan, ha? Nasa Bible po yan. Tumatawa ka ngayon, bukas iiyak ka. Nasa Bible yan. Malungkot ka ngayon, bukas tatawa ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, kasangkay. Hintayin ko. Oh. Aantayin daw po, ha? Yung NBI, ha? Good luck sa sarili mo, ha? Good luck sa sarili mo, boy. Aantayin mo. Good luck. Congratulations in advance. Ha? Tandaan mo lang yung nasa Bible. Yung mga tumatawa ngayon, kinabukasan iiyak yan. Masaya ka ngayon Ha? Masaya ka ngayon, magpakasaya ka. Maglasing ka dahil sa tuwa. Sige, maglasing ka. Hanggat gusto mo. I-push mo lang yan. Diba? Aantayin mo, hinamon mo pa yung NBI, aantayin mo? Ha? Ang kapal na mukha nitong tao na to? Ha? Baka umiyak ka. Huwag naman sana. Sana kaya mong panindigan lahat ng mga pinagsasabi mo dyan. Ha? Oh, panindigan mo. Huwag mong gayahin yung hinuli ng NBI doon sa Cebu. Na ang tapang sa post, ang yabang, nung hinuli pa iyak-iyak, sabi, pwede kong burahin na lang, sir. Wala nang bura-bura. Anyway, mga pre, yun lang po muna yung ating video. At syempre, no, meron po tayo, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan. Syempre, may timbirador po tayo. Sa hindi pa po nakasubscribe,
sa ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, so yun lang po muna. Kita-kits po tayo sa susunod na video.